sa mga nakapanood sa video ko na 'to, ginawan natin 'to ng, intriga na bakit ba ayaw i-divulge o sabihin sa publiko ni Attorney Claire Castro kung sino ang nag-invite sa kanya sa, posisyon niya bilang USEC. Tingin ko parang napag-connect ko na yung dot, mga kababayan. Dahil sa isang video din ng nagtatrabaho sa PCO kung sino yung nag-invite talaga sa kanya. Kasi talagang ayaw niya, matigas si Attorney Claire Castro. Bakit ayaw niyang i-divulge o sabihin sa publiko? Na-discuss na din natin to sa video natin dito na baka kasi yung dahilan negosyante, politiko, makapangyarihang tao, o baka naman yung tao na yun ay may issue. Kaya ayaw talaga niyang i-divulge. Ngayon, balikan lang natin, mabilisan, itong mga sagot na Attorney Claire para alam din natin. Okay? Baka kasi may mga hindi nakapanood sa video na to. So, eto, balikan natin. Yeah. I'm curious, Attorney Claire, who invited you? Who invited me? I will not divulge, Miss Karen. I will. So ayan, ayaw niyang i-divulge, ayaw niyang isa publiko kung sinong nag-invite sa kanya. Ngayon, naalala ko, itong kay Christian Esguerra, medyo may clue kasi na na-drop dito eh. Pakinggan natin ha. Kailan po kayo kinontak or when were you invited to join Malacanang sa communications team at sino yung nag-invite sa inyo? Christian, yung nag-invite, siguro ibubulong ko na lang sa'yo. O, ibubulong daw, pero eto, tignan nyo. Pakinggan. At Okay. Kilala ko ba? Kilala ko ba? Ano sagot ni Attorney Claire? Maybe. Maybe, baka. So, tandaan natin, mga kababayan. Itong si Attorney Claire ay galing sa ABS-CBN. Itong si Christian Esguerra naman, galing din sa ABS-CBN. Common denominator, di ba? Sinabi din ni Attorney Claire yan sa interview niya kay Karen Davila. Okay, ngayon, puntahan natin yung boss. Yung boss and then boss, hindi, ganito na lang. Yung pinaka-immediate na boss ni Attorney Claire Castro. Ito yung tumaas na naman yung kilay ko dito, guys. Ito, si Boy Drama. Ginamit pang pulpito, no, ng Malacanang para ipagtanggol ang kanyang sarili. Bakit hindi ka na lang press con dyan, Jay? Bakit kailangan pa na sa pulpito talaga ng Malacanang na depensahan mo yung sarili mo? Ano ba naman yan? Boy Drama. Eto, kalaglagan ba dito? Kasi eto, napansin ko talaga to eh. Sabi ko, ting 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 ting. So, nakikita nyo na yung kung saan tayo papunta, kung sino ang nag-invite kay Attorney Claire. Pakinggan natin to. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Boy Drama, leche. Isang tawag lang naman ako eh. Isang tawag lang naman ako eh. Ba't ganyan kayo magsalita sa PCO? Parang batibot. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala. Common Eto na. friends. Madaming kakilala, common friends. Na nandun. Mhm. In fact, isa nga dyan si Benji eh. Nag-drop pa ng pangalan si Benji. Anong ginawa mo kay Benji? Sige nga. Benji Liwanag. Uy, maliwanag ang buhay. Eto kasi, ba't kasi yung mga bunganga ninyo? Hindi naman tinatanong to sa'yo eh, pero nagdrama ka kasi, nagkwento ka pa kasi. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Now you know. Alam nyo na. So, si Secretary J ang nag-i-invite sa kanyang mga common friends, sa kanyang mga close friends para magtrabaho sa ilalim niya. Eto si Secretary J galing din saan? Sa ABS-CBN. So nung tinanong ni Christian Esguerra si Attorney Claire na kilala ko ba? Ang sagot ni Attorney Claire, maybe. Nagtatrabaho siya sa Avante Radio Operations. Oh, We're close. we're close.
So, close friends. So, sinasabi mo ba, you are Secretary J. Ruiz, na kumukuha ka ng mga USEC, Assistant Secretaries, o mga nasa rank and file ng PCO dahil sila ay close friends mo? Hindi ba dapat ang ang requirement ay may kakayahan? Pero bakit dito? Mga close friend mo yata ang ini-invite mo. Ang tanong ko, close friend ba kayo ni Atty. Claire? Isip-isip. Comment the Revelators. ABS-CBN. Oh. Sabi ko, pare, gusto mo ma'am. Baka ikaw naman pinagkakatiwalaan kita. Oh, dapat mapagkakatiwalaan. Baka naman pwedeng dito ka. Di ba? Usap Baka naman pwedeng dito ka. tayo. Meron akong iaalok sa'yo na trabaho. Sabi niya, May iaalok na trabaho. Siya na yung nag-aalok ng trabaho. So, inalok mo ba? Ikaw ba yung umalok kay Atty. Claire Castro? Oh, pwede. Kasi guys, ang mga secretaries, meron yang parang karapatan, no, na sila yung pipili ng kanilang mga magtatrabaho sa ilalim nila. Pwede yon. So, etong si Jay, nangangalkal ng mga close friends. Nag-iimbita ng mga close friends para magtrabaho sa kanya. pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magfa-file din ako ng courtesy resignation. Oho. Lahat tayo. Mhm. Ganun lang yun. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Ay, kumpare mo pa rin pala. So, ano to? Padrino system? Kaya ba ayaw i-divulge o ayaw sabihin sa publiko ni Atty. Claire, dahil close friend mo din si Atty. Claire? Kaibigan mo din si Atty. Claire? Ano to? Padrino system ba to? Ha? J. Ruiz? Anong nangyayari? So, wala na yung capabilities. Wala na yung kakayahan. Basta close friend at pinagkakatiwalaan mo, imbitahan mo na. Bakit? Kasi kapag ka-close friends o pinagkakatiwalaan mo, kahit may gawin kang katarantaduhan dyan, malamang hindi ka ilalaglag. Kung kinain na din ng sistema yung kanyang prinsipyo. Ganun ba? So, ang sinasabi pa dito ni Boy Drama sa kanyang press conference ay demolition job daw ito na ginagawa sa kanya. Naisip-isip ko, kasi baka may matatamaan kasi. Kung matatandaan natin si Executive Lucas Bersamin, nagbaba ng isang memorandum na mag-courtesy call lahat ng mga empleyado dyan sa PCO. 'Di ba? February 25, kung hindi ako nagkakamali, at mayroon siyang palugit na I think February 28. Ang tanong ko ngayon, J. Ruiz, prior to your appointment, meron ka bang ipinakiusap sa executive na kung tatanggapin mo itong posisyon na ito ay dapat walisin lahat ng nasa PCO para maipasok mo yung mga close friends mo? I think ako lang ang nakikita ko. Galing din mismo kasi sa bunganga niya Merong gumagamit dito o ginamit nito ni Boy Drama yung padrino system. Siyempre, maraming masasaktan. Nandyan na sila sa PCO nakaposisyon na sa gobyerno. Tapos bigla-biglang courtesy resignation ka agad sa pagpasok mo. Bakit hindi mo man lang kasi binigyan ng chance yung iba pa na nandyan na? Gusto mo talaga walis. I mean, hindi mo gusto. Pero parang yun yung nakikita ko na kaya ka ganyan ang pakikitungo sa'yo ng mga kasama mo o ganyan ang pagtatanong ng media sa'yo ng Malacanang press corps. Parang
napaka-hard hitting, 'di ba? Parang alam mo 'yun, yung parang may galit ba sa kanilang pagtatanong. May hinanakit ba? Parang gano'n eh, 'di ba? So, hindi ko talaga maintindihan na ganito na lang yung nangyayari sa PCO. Hindi ko talaga maintindihan. Imagine, papasok ka, gusto mo walis lahat. Why don't you give them a chance to prove themselves? Kasi parang sinasabi mo, well, competent kayo, layas kayong lahat dyan, papalitan ko ng mga close friends ko. Yung mga mapagkakatiwalaan ko. So, ngayon, dito sa ating discussion, maaari kaya na si Jay Ruiz yung nag-appoint o yung nag-invite kay Attorney Claire Castro? Ano sa tingin ninyo? Kasi para sa akin talagang malaki yung hinala ko dito. Hinala lang naman to. Pinag-connect-connect lang naman natin yung mga sagot nila, yung mga lumalabas sa bunganga nila. Parang itong si Jay Ruiz nga ang nag-invite sa kanya kay Attorney Claire. Ang tanong ko lang ngayon, bakit kailangang isikreto kung siya? Kasi lalabas na kinuha ka dahil close friend ka niya? Nako, patay tayo dyan. Ayan, may intriga na naman tayo.